Hello guys, magandang araw. Welcome to Ian Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Sabay-sabay po natin buksan at tingnan ito pong ipinadala po sa atin na BMS ng Dali. So ito po i-install natin at gagamitin natin dito po sa ating pong 50Ah nga lang po ito na LiFePO4 battery. So ayan, i-assemble po natin yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya buuin. Pwede nyo po itong gamitin sa mga small setup ng inyo pong solar. Pwede rin po itong gamitin as power bank para po sa inyong mga bahay kung halimbawa mag-brown out, may magagamit po kayo. So, ito po yung pinadala po nila sa atin. Buksan po natin mga kaibigan. I-check natin. Magandang klase po ito ng BMS. Sa mga hindi pa po nakakaalam mga kaibigan, ang Dali po ay maker po ng mga BMS na ginagamit sa ating mga LiFePO4, sa ating mga lithium. At kalimitan ginagamit siya para sa ating mga solar setup, para sa mag-manage po ng ating pong mga battery. So, buksan na po natin mga kaibigan. Ito po siya pag in-open. Open na natin. Nakapag-install na rin po ako ng ganitong klaseng BMS ng madaming beses na sa aming solar setup. Sa aming 24 volts, 200Ah na solar setup. Ganito rin po yung ginamit ko. Tapos doon sa mga ginagamit na mga pang sound system sa ating mga tricycle, ito rin po yung ginamit ko. Kaya lang po ito po, kakaiba po ito kasi ay papakita ko po sa inyo kung anong pagkakaiba niya kumpara sa mga ginamit natin. Ito po siya pag in-open mga kaibigan. Ayan. May kasama siyang in-check po kasi pero palagay ko warranty card. Ito na po ang ating unit mga kaibigan. Tingnan natin sa ilalim kung anong mga kasama niya. Siyempre, nandito na yung kanyang mga wires. Ayan. Okay. Buksan natin. Ayan. Meron na po siyang Bluetooth. Sa ating pong mga cellphone, nakakonect siya sa application. And then, ma-check natin kung anong lagay ng ating pong mga battery. Kung yung voltage ba niya is pare-pareho or hindi. Dito pa lang, mamamonitor na natin. Hindi na natin kailangan ng tester. Kasi, meron nga po tayo nitong Bluetooth. Okay. Ito po ang specs ng ating pong BMS. 4S, 12 volts, 100 ampere LiFePO4 battery. Siya po ay merong discharge na 100 ampere at charge na 100 ampere. Guys, pwede po kayo gumamit ng mas mataas na ampere ng battery dito po sa ganito. Hindi po 50 ampere lang. Pwede po kayo mas mataas pa po dito. Pwede kahit 100 ampere pwede po. So, ito po ang ating BMS. Kaya nga lang mga kaibigan, dumating siya is wala po siyang manual. So, kailangan talaga marunong ka magkabit kasi wala siyang manual pag pinadala. So, ikaw na yung mga ngapa kung paano mo siya gagamitin. Meron po ditong kabitan ng P negative at saka B negative. Ayan. Tapos dito sa wire, ganun din naman. Ang kakaiba lang dito sa BMS na to is hindi pa nakadirect yung wires natin. Hindi kagaya ng ibang nabibili na nakatusok na po agad ito. So, dito, kahiwalay pa. Ikaw pa yung magkakabit dito. Ayan. And then, may kasama naman siyang mga tornilyo para po maikabit natin. So, ayan. Kabit na natin mga kaibigan. Dito po sa ating pagdedemo mga kaibigan, wala po tayong magagamit na ring terminal. So, ang gagawin natin, iipit na lang po natin ito dito sa ating mga terminal ng battery. So, ayan. Mas madami siyang wire compare doon sa ordinaryong BMS lang. Kasi, mapapansin natin, sa ordinaryong BMS lang, meron lang po siyang 5 wires. Pero dito, meron po siyang 5 dito. Ayan. Mapapansin natin, isang black, 4 na red. Tapos, meron po siyang maliit na wires. Ito, na meron ding 5 wire. Ayan, 4 na red at isang black din. Tapos dito sa BMS natin may mga saksakan po tayo. Ayan po. Makikita natin dyan yung mga port na pagsasaksakan po natin. Dito sa kabila meron pa din. Tapos ito NTC. Ito po ay temperature sensor ng pong ating battery. So may ilaw din siyang indicator dyan. Meron din po saksakan. Nandito po yung saksakan na isa. Buuin muna natin itong ating battery na LiFePO4. So ito po luma na po ito. Dito po natin matitingnan kung maganda itong ating nabiling BMS. Kung dito natin masusubukan kung anong lagay nitong luma natin na battery. Ito po ay siguro 6 years na mga kaibigan. Nasa 6 years na itong ating LiFePO4 battery na to. So check natin kung anong lagay niya ngayon. At syempre nga gagamitin natin yung BMS na yan para ma-check natin kung anong lagay niya. So dito mga kaibigan, ito ay isi-series lang naman natin. Ito nga po yung ating negative, positive. And then yung katabi niya is ito ulit yung negative. Tapos positive, negative, positive, negative, positive. Salisihan lang po para po hindi po tayo malilito. So ang gagawin natin mga kaibigan, ito na yung gagamitin natin na positive.
So, ang gagawin natin, dito tayo maglalagay ng connection para maging, yun na yung magiging positive natin. Okay? Kabit natin. And then dito, hindi ko na muna masyadong hihigpitan mga kaibigan dahil mag-iipit pa tayo ng wires doon sa ating BMS. Okay. Ayan. Tapos dito sa kabila, wag kayong maglalagay po dito sa part na to kasi mali po ang connection pag yun po ang ginawa nyo. So dito tayo maglalagay ngayon sa kabila. Sisiris lang po natin tong 4 na piraso na battery na to para makabuo po tayo ng 12 volts. Ayan. And then dito naman tayo sa kabila na to, wag din po dito kasi mag-short po yan. Kaya dito po ang lagay natin. So ngayon mga kaibigan, ito na yung ating setup. Meron na tayong 12 volts na LiFePO4 battery agad ngayon. Ito yung ating positive, ito yung ating negative. So i-tester natin mga kaibigan. Kabit natin tong isang tornilyo pa rin para dito natin gagamitan ng tester mga kaibigan. Hindi pa po mahigpit ito Hindi pa natin hinigpitan yan. Para maipakita ko lang po muna sa inyo. Test natin kung ilang volts yung ating battery ngayon. So meron po tayong 13 volts and 13.1 volts yung nabuo po natin na LiFePO4 battery. So ngayon ikakabit na natin yung ating BMS. Papakita ko rin po yung setup niya po sa ating mga application sa ating cellphone. Okay? Isahan na nga natin ikabit itong ating smart BMS dito po sa ating battery. Ito yung kanyang wire na merong isang black at saka 4 na red. Okay? Bago po natin ito i-connect dito sa ating mga bus bar, sa ating mga battery terminal, make sure po na hindi po siya nakasaksak dito po sa ating BMS. Kasi makakasira po yun sa BMS natin kung isa-isa natin ito ikakabit pero ito nakakonect na. So hindi po natin yan kinakabit muna dito habang isa-isa tayo nagpo-connect dito sa ating battery. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ito yung ating negative na main at saka ito yung ating positive. So naka-series lang naman po yan para po makabuo tayo ng 12 volts. So ito, wala po tayong ring terminal ngayon. Ito naman pansamantala po lamang na setup muna para po masubukan itong ating smart BMS. So dito, gawin ko muna, talupan ko na lang yung mga dulo ng wires and then iipit na lang muna natin dito sa kanyang mga tornilyo ng bus bar. At para maipakita sa inyo yung connection. Okay, ayan, natalupan na natin, no? Kasi ipit na lang muna natin. So napakadali lang po mag-install nito, naka-series lang yung battery natin, sunod-sunod lang po natin siya ikakabit. So mag-umpisa po tayo sa negative. Yung negative natin, yung black, dito po yung nakalagay sa negative terminal natin. Sa main negative po natin. Ay hindi ko muna hihigpitan maigi kasi lalagyan pa natin mamaya nung wire nung ating BMS. So yan, kabit natin dyan. Okay, yan muna. And then syempre yung katabi niya, malinaw po, yung katabi ng black is red, katabi niya, doon po ilalagay sa positive. Positive na katabi din niya. Ito yung ating negative, so dito lang. Katabi lang niya, ganun lang. Kung alin yung positive nung pinagkabitan mo, doon mo po ilalagay. Guys, kung ipe-permanent na yung setup nyo, syempre gumamit po kayo ng mga ring terminal na pang-ipit po dito sa ating pong mga tornilyo. Huwag po kayo gagaya sa akin na naka-wired lang po muna. Kasi ito is for demonstration lang po nitong ating pong BMS. Ipitin na lang natin to guys. Ipitin na natin to. Hindi natin kinaarsin. Sa next na, red. Okay, ito yung black. Doon sa negative. First red. Second red. Doon po sa ating second positive. Okay. Second positive ng battery. So dito po natin siya ilalagay. Okay. Pwede natin siyang higpitan. Katamtaman lang, wag naman sobrang sobra. Kasi baka masira naman po yung terminal ng ating battery. So ito higpitan na natin. Siyempre dito na sa next. Sa pangatlong red. Pangatlong red, siyempre, di sa pangatlong positive. Okay? Negative, positive, negative, positive, negative, positive. Pangatlong red, pangatlong positive. Ayan. And then dito, higpitan na rin natin. And then last na tayo mga kaibigan. Ito na ang ating last na red or yung last sa position niya. Ito po yun.
dito po natin lalagay, syempre, doon sa main positive na po natin. Yung pinaka-last po, yun na yung nakalagay doon sa main positive ng ating battery na binuo. Doon na po natin siya ilalagay. Yan. Ngayon mga kaibigan, nakakonect na yung ating mga wires sa ating pong mga battery. Dito naman tayo sa ating BMS. Ito po yung kanyang temperature sensor. Pwede natin siya isiksik na lang sa mga pagitan ng ating pong mga battery. At para ma-sense niya kung ano na yung temperature ng ating pong mga battery. Matalino po kasi talagang sistema ng ating battery pag meron pong BMS. BMS is Battery Management System. Siya yung magliligtas sa kapahamakan ng iyong pong mga battery. Siya po ang magpipigil sa overvoltage, siya po ang magpipigil sa overdischarge, at siya po ang magbabalance ng inyo pong mga battery. Meron po siyang passive balance. So kung gusto niyo po na mas balance na balance, may nabibili pong package ng BMS na may kasama pong active balancer. So pwede pong ganun po yung bilhin nyo. Kung wala naman po kayo mabiling ganun, pwede po kayong bumili ng active balancer para sa inyong mga battery. Pwede sa 4S, pwede sa 8S, pwede sa 16S. Depende kung ang setup po ng battery ng inyo pong ginagawa. So ngayon mga kaibigan, kabit na natin itong kanyang wire. P-, edi kabit natin yung P- na wire. Okay, naglalak siya. Talagang higpit na higpit. And then, syempre, B-, edi doon sa ating B- na kabitan. Para hindi tayo nagkakamali. Ayan. Meron po tayo, syempre, kinabit na nga natin yung ating P- tsaka B-. So, ibig sabihin, ito pong ating B- is ating battery negative. And then, P- ay yun po yung ating power negative. Okay, yung ating naman positive is nakadirect lang dito sa ating battery. Okay, naka-bypass po yung positive natin. And then, ito lang BMS ang mag-connect natin sa ating mga negative na battery. Tulad na sabi ko, B- ay para sa ating B negative. Okay, dyan na lang natin siya i-connect mga kaibigan. Iipit na lang natin ito dito, or atin na muna siyang i-cable tayo dyan, kasi dyan na lang yung nakikita kong posisyon muna niya. So ngayon mga kaibigan, malinaw naman yung connection natin dito. Pero kahit po malinaw na po yan, o kahit po sa inyo pong pagkakaalam ay maayos na yung connection nyo, maganda po na tinetester pa rin po yan. Kasi po, minsan ay baka syempre, baka sa katititig natin nagkakamali na po pala tayo kung ano na po pala, mali na po pala yung naiikabit natin. So tester pa rin natin mga kaibigan. Tusukin natin yung negative at saka yung pangalawa na butas. Make sure na hindi magkakadikit kasi baka mag-short. Meron tayong 3.2. Tapos next natin, meron tayong 3.3. Hindi ganun kabalance. Sabi ko nga, luma na po yung battery natin. 3.29 and then 3.3. So ayan, nakakabit na at tama naman yung connection natin mga kaibigan. At ang total voltage natin ay 13.1 volts. So ayan, okay naman. Gumagana pa rin yung battery natin, napakatanda na. Very good. Talaga kung gagamit po kayo ng Life PO4 ay talagang sulit na sulit naman po sa tagal at tibay ano. Okay. Ngayon mga kaibigan, bago natin naisaksak to, kabit na muna natin itong B negative. Okay? B negative is i-connect lang natin dito sa ating negative ng battery. Dito sa binuo natin, negative na terminal. Main negative. Connect lang natin dyan. Okay, nakakonect na yung ating B negative at ibig sabihin battery negative. Okay? Ito naman yung P is yung ating power. Ngayon mga kaibigan,